Panalangin sa ating Brother Mark Hardin sa kanya po ang pagkatapos. Praise God, manalangin tayo mga kapatid. Minsan pa amang banal, kami po ay nagpapasalamat ngayong umaga sa buhay at lakas na iyong binigay, Panginoon. At narito kami muli, O Diyos, upang ikaw ay itaas, sambahin at purihin ngayong umaga, Panginoon. Pasalamatan, hallelujah, sa lahat ng iyong ginawa, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, hallelujah, punuin mo ang silid na ito, Panginoon, ng iyong presensya, O Diyos. Upang lalabas kami, Panginoon, sa lugar na ito, na malakas, Panginoon, dala ang kagalakan, kasiyahan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Hayaan mo kami, O Diyos, na mag-enjoy ngayong umaga sa iyong presensya, Panginoon. Hallelujah. Habang kami ay magpapatuloy, Panginoon, sa aming pagsamba ngayong umaga, samahan mo kami, O Diyos, hanggang sa matapos, Panginoon, ang gawain ito. Sa iyo po lahat namin ibinabalik ang kapurihan sa pangalan ng aming Diyos, sa Kristo. Amen. God bless you, Brother Mark Hardin, sa panalangin. Hallelujah. At tayo po ay darako na sa pagpapasalamat. Ipahayag natin sa ating kapatiran ang mga kabutihan na ating naranasan sa loob ng isang linggo, na kung paano po tayo kanyang pinagaling, iningatan, hallelujah, at binibigyan ng mga pagpapala, mga minamahal ko mga kapatid, upang maging kalakasan ito habang po tayo nagantay sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. At binibili ko po ang testimony leader sa ating Sister Pia, sa kanya po ang pagkakataon. Amen. Praise the Lord. God is good. All the time. And all the time? God is good. Amen. Pinagpala po ba lahat? Ay, mahina. Pinagpala po ba lahat? Amen. Praise the Lord. Talagang maraming patutuo to. So, kailangan natin maglagay talaga ng oras kasi maraming pinagpala maraming nag-amen. So, praise the Lord. Awitan natin ang Panginoon bago tayo mag-umpisa. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Magpapasalamat sa Panginoon na sa kabila ng kahirapan, nakapagpatuloy pa rin sa paglilingkod sa Panginoon dahil wala naman talaga tayong inaasahan kundi sa Kanya lamang ng kabutihan. At salamat ako dahil inabot ako ng 66 years ngayong araw. Thanksgiving po ngayon. Dahil pinapasalamat po sa Panginoon dahil sabi ang pag-ingat niya, ang paggabay niya sa akin, andoon talaga. Kaya noon talaga kasi nag-aatupili ako sa siktang ito na ang kapangyarihan, noon kasi nung Katoliko pa ako ay yung manaranasan ko nung ako, ito na nga, pumasok ako sa siktang ito. Noon talaga kasi parang sa akin ba, parang wala lang kasi ang ipinaglalaban ko ang sikta namin talaga dahil yun kasi ang kinalakihan ko. Pero paglabas ng panambahan, parang walang presensya talaga. Kaya
noon nag-atubili pa ako na sabi ko rin, ano ba itong mga tao ito? Pag oras na pasok pa lang sa simbahan, pag oras na ano na parang presensyado ba sila talaga? Kaya sabi ko rin, parang burit na rin lang nila siguro, parang burit na, sabi ko rin, ama naman kadali lang. Pero talaga pala mga kapatid, nung yun nga, yung dumating sa amin, ang mga pagsubok na hindi talaga talagang matindi na. Salamat ako sa Panginoon dahil yung manuga nga namin na si Pastor Ramon Sr. na talagang pinahayag niya talaga ang kaputihan ng Panginoon sa mahal ko sa buhay. Bagamat wala na nga siya, pero ang ipinasalamat ko doon dahil talagang siya, bagamat nawala na, ay nagpagamit sa Panginoon. At hanggang ngayon, sabi ko nga, baka hindi ko kaya magpatuloy, pero sa gabay at kabutihan ng Panginoon, talagang nasasabi ko na mabuti ang Panginoon talaga sa atin lahat dahil wala talagang ang lahat talaga noon ako talaga mga kapatid sakitin. Pero itong sikta na ito, nararamdaman man sa buhay, sa katawan, pero pag ilinapit natin sa Panginoon, agad-agad nawawala. Pero mga kapatid, kung magpakatotoo tayo talaga, andyan ang presensya niya, ang kabutihan niya. Mga kapatid, hindi ako talaga noon, magsakit lang ang ulo ko, mag-inom ako ng gamot. Pero ngayon, nakukuha ko talaga. Luhod mo lang, ipanalangin sa Kanya. Kaya, sabi ko nga, mabuti ang Diyos sa taong umiibig sa Kanya. Dahil ang tao, ang Diyos, ang pag-ibig. Wala kasi siyang sinisino, wala siyang pinipili. Makasalanan ka man o mabuti ka man, andoon talaga siya. Basta, kilalanin lang natin siya. Kaya, salamat sa Panginoon sa umagang ito na 66 na ako ngayon. Pero sabi, salamat talaga. Kaya nga kahapon ayaw nila akong payagan na mag-isa. Sabi ko, kasama ko ang Diyos sa buhay ko. Kaya hindi pa ako hirap magbiyahe. Kaya salamat sa Panginoon sa umagang ito. Tinataas ko sa buhay ko ang Diyos na lagi kong kasama sa ako araw-araw. Praise God. Hinihintay ko pa sana kung sino yung pupunta sa harap. Ako pala. So, praise the Lord. Talagang napakabuti ng Panginoon sa buhay mo. Nanay, talagang kahit kami, saksi din po kami sa karanasan mo. So, sino pa po ang nais maghayag ng kabutihan ng Panginoon? Praise the Lord. Ngayon, praise the Lord. Isa lang mapagpalang araw sa ating lahat, lalong higit sa ating Diyos na buhay. Nais ko lang pong ipatotoo yung naging gawain sa Lipulinggit. Successful naman po at lahat naman kami umuwing blessed. Kaso nung pauwi na po kami, dyan na po kami sa palabas na po ng Bintuan. Santa Monica po, doon na po sa Santa Monica. Yung sinasakyan po namin tura is na flat. So lahat po ng mga sakay noon, bumaba kami, lumipat kami sa chariot. Tapos nung dito na po malapit sa Dimanyang po, yung motor naman po na, kasi yung mga sakay ng chariot is binabanan po sa Dimanyang. Bali, ako, si Mama po, si Papa, si Kobe, si Pia, tsaka si Angelica po is nasa motor namin. Bali, dalawang motor po yung ginamit namin. Tapos nung palabas na po kami ng Dimanyang, nawala ng gas, naubusan ng gas, praise the Lord. Expected ko po na abot siya hanggang sa makauwi kami kasi po nung papunta pa lang po kami doon is kinargahan ko po siya ng 200 peso na gasoline. Tapos nagulat po kasi biglang simot na simot talaga, as in walang natira kahit konti doon sa tangki ng motor. Sabi ko, paano kaya to pang? Kaya tayo man lang dito,
sabi daw itulak na lang, ay hindi man din po sanay sila babang tsaka yung kapatid ko po na bunso, yung ano ba yung ginatulak yung motor. So sa madaling salita po, bali nagawa kami ng paraan na kung paano ba masalina ng gasolina doon sa alas 3 na po yun ng madaling araw. So wala na kaming mahanap na na bukas na mga nagtitinda. Yung ginawa po nila is yung pambomba ng ganito kaliit lang na hose ay hindi man po mag-abot sa tangke. Sabi ko, no choice talaga, kaya makalakad tayo. Sa kabutihan ng Panginoon, mga kapatid, bigla pong may dumaan na chariot. Tapos, nagkataon din po na kapatiran din po sila, Kimboy po, kapatiran na taga San Nicolas. Doon po sila dumaan dito na sa may tulay pa, ng Guadalupe. Tapos sabi nila kung ano daw nangyari. Tapos, yung napagdesisyonan po, isakay na lang kaming sakay ng mga motor doon sa chariot, tapos ihatid na lang kami dito sa bayan bago sila magpasa Nicolas. Tapos, ang tagal man po nung tulakan nila pa bang ng motor, yung ginawa po namin na solusyon, isakay yung unahang part ng motor sa chariot. Bali, hinawakan lang po namin yung unahan, kaya wala rin kami mahagilap na tali. Sa kabutihan ng Diyos, mga kapatid, na padahan-dahan kaming nag-alis na doon sa lugar na yun, mga kapatid, ay nakarating din po kami dito sa Bangkuang Taas. Pinapasalamatan ko lang yung Panginoon sa kabutihan niya, kahit kung wala talaga doon sila Brother Kim, baka mga alas 7 na kami na madaling araw kakatulak ng motor na yun, mga kapatid. So, yun po yung unang pasalamat ko, mga kapatid. Pangalawang pasalamat ko po yung gawain po kagabi sa Marsilia po, mga kapatid. Nung palis na kami dito, mga kapatid, walang available na mag-drive ng motor papuntang Marsilia. Tapos, alam naman po natin yung daanan doon na medyo may mga katarikan po. Tapos, more on mga rough road ba siya? Kung ba't hindi pa na sementadong daan. So kinabahan ng mga kapatid ng pagsabi nila na wala palang available na ibang mag-drive ng motor. Tapos yung angkas ko si Pia, malabo din yung mata. Yung mga kapatid, aware po kayo na malabo talaga yung mata ko, mga kapatid. Nearsighted po at saka may astigmatism. So pag may ilaw po akong makita, magliwanag siya, yung sobrang liwanag na sobrang sakit sa mata, mga kapatid. Pero nung nagbiyahe kami, mga kapatid, nanalangin kaming lahat na ingatan kami ng Panginoon. Tapos, sa tulong na rin po ng mga kapatid, naitawid po namin yung papunta ng Marsilia. Nakarating kami ng matiwasay na wala namang nangyayaring masama, mga kapatid. So, pinasalamatan ko ang Panginoon na bagaman ako, mga kapatid, na-amaze talaga ako sa sarili ko. Kasi kahit yung sa Kabo, kung nakapunta na po kayo ng Kabo, may rough road po yun doon sa Kabo. Grabing takot ko talaga doon mag-drive, mga kapatid. Kahit maiksi lang siya na malubak na daan, hindi talaga ako magpayag mag-drive doon. Kaya takot na takot nga ako na baka masimplang ba ako doon. Tapos, Tapos lalo pa talaga kagabi na grabe kadilim yung daan. Tapos, malubak. Tapos yung mata ko malabo pa. Talagang yung kaba ko, mga kapatid, abot langit talaga, mga kapatid. Pero sa tulong ng Panginoon, mga kapatid, pati ako namangha rin ako na naitawid ko pabalik sa tulong ng ating Diyos na buhay yung pag-drive ng motor, mga kapatid. Yun naman po, maraming salamat po sa lisa. Amen. Praise the Lord. Glory to God sa pag-ingat niya sa atin. Talagang kakaba rin yun. Nakakakaba din talaga kasi kumbaga, mahirap ngayong daan, pero kailangan mo rin, parang pananampalataya, kailangan mo rin magtiwala talaga kay Lord kung ano yung plano niya sa buhay mo. Kumbaga, magtiwala ka rin sa driver mo, kung ano yung pagdating sa daan or sa pupuntahan nyo. Kasi siya lang naman yung nakakaalam. Alam niya sa sarili niya kung saan ang tamang daan. So, glory to God. Sino pa po nais maghayag ng kabutihan ng Panginoon? Amen. Awitan natin ng Panginoon.
Praise God, Amen. Ang Diyos na mabuti sa araw na ito. Pagbati pagalang sa host pastor ng dakong ito, sa mga pastor na nandito, sa ating lahat mga kapatid. Lord, sigit pagbati pagalang sa ating dakilang Diyos. Praise God, lubos lang po ako nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos sa pagbigay ng kagalingan sa akin. Mahirap po talaga magkaroon ng karamdaman, lalo na po pag malayo sa magulang. Hindi po kasi ako sanay magkaroon ng karamdaman na malayo sa magulang. Nagkakasakit din po ako, hindi lang po halata. Pero nagkakasakit po talaga ako. Praise God. Isa po sa ayaw kong sakit is yung binti ko, yung ulo ko, din yung ngipin ko. Sobra po ako nagpapasalamat sa mahal ng Panginoon kasi kahit malayo po ako kila mama, papa, hindi niya po ako pinabayaan, pinaramdam niya po yung kapangyarihan niya, pinagaling niya po ang aking karamdaman. Praise God. Kaya lubos ako nagpapasalamat bilang karagdagan, handugan ko po siya ng awit. Nagpasalamat sa iyong
Hallelujah, glory to God. Talagang mabuti ang Panginoon sa buhay mo, kapatid. Siya talaga yung mag-comfort sa atin. So, sino po ang nais maghayag ng kabutihan? Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Ganoon din po sa ating pastor, kay Pastor Ramon Sr. At higit po sa ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ipagpapasalamat ko lang po sa ating mahal na Panginoon. Bali nung naka-schedule nga yung pagpunta doon sa fellowship sa Dipalungan. Bali nung Biyernes, biglang may nag-chat sa akin na galing sa isla. Sabi na yung mama ko daw po ay may sakit. Bali dito sana kami naka-schedule na magsamba. Sabi ko, nag-chat ako kay Sister Ray na doon po muna kami mag-church sa isla kasi po yung mama ko ay may sakit. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Nung pagdating po namin doon ay nag-iigi na rin po yung kanyang pakiramdam. Tapos nung pagkalinggo po, pag-uwi namin, kasi bali Martes po yung sa Dipalungan, sabi po namin mag-asawa na kapag ganito yung panahon, baka hindi tayo makapunta kasi nga sobrang lakas ng ulan. Meron kaming batang maliit na inaalagaan. Bali nung pagka-Lunes po, biglang dumating yung girlfriend ng aking anak na pangalawa. Sabi ko, purihin ang ating mahal na Panginoon kasi makakatuloy tayo magsama kasi may magbabantay sa ating baby. Di bali nung pagka-Martes, na yun na nga nagbiyahe na doon papunta. Madaling araw pa lang nagsigising na kami kay maagang aalis. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Pagpunta ko ay napaka-bless po hanggang sa kami ay makarating ng Dipalungan. Tapos nung habang nagsisimula na po yung gawain, nag-chat po yung nagbabantay sa kanya. Sabi niya, Mang, yung si Kintoy po nilalagnat. Sabi ko, paki-temperature mo be. Kung mag-abot ng 37, sabi ko sa kanya, pakipainom ng gamot. Tapos lagi siya nag-update, Ma'am, awan ng Diyos naman po, nagbaba na yung lagnat ni Kintoy. Sige po rin natin mahal na Panginoon. Tapos pagtingin ko ulit sa cellphone, nabasa ko ulit yung bali, pinatuto ko rin po sa Dipalungan. Ulitin ko na lang din po dito mga kapatid. Nabasa ko po yung chat ng aking hipag na kasi yung pamangkin po ng aking mister ay may karamdaman na kapag na-stress siya, nawala siya sa kanyang sarili. Bali, ilang years na din po nung nalagaan namin siya, nung nawala siya sa kanyang sarili. Bali, nung time na pagbukas ko rin ng cellphone ko habang nung nagagawa ay nabasa ko na sabi ng mama niya, Dam, okay na si Romina, pinagaling na ng Panginoon. Kaya, labis pong kasiyahan ang naramdaman ko doon sa Dipalungan. Sobrang blessed na blessed po ako nung mga panahon na yun. Hanggang sa aming pag-uwi nga po, yung nagkaroon ng mga kunting aberya lang naman hanggang nakarating kami sa bahay. Yung sobrang pagod talaga ba na grabing puyat. Bali, sabi ko kay Tira, matutulog na kay grabe ko talagang puyat. Sabi niya siya magbabantay sa baby. Ay sobrang likot na mga kapatid. Hindi naman namin sukat akalain na yung pang lipstick na hulog. Ginising ako namin Mr. Umaga, puno na siya ng lipstick. Ay grabe yung kanyang allergy ba? Pagbangon namin, grabe talaga yung kanyang ubo mga kapatid. Bali yung lagnat niya, nagtindi yung lagnat niya lalo. Siguro dun sa allergy niya ba? Ilang araw din bago na wala yung kanyang lagnat. Bali, Biyernes ng gabi, pinakiramdaman ko siya. Grabe talagang init, hindi siya. Kahit ano ko siya ng tempera, hindi talaga magbaba-baba. Siguro matindi talaga yung kanyang allergy. Tapos yung kanyang ubo, sipon, grabe, biglang nagrabe. Tapos bigla akong na-alarma kasi yung kapatiran namin doon sa Bulalakaw, yung kanilang baby din nakaedad, nagtaiso pa lang, isang araw lang daw, namatay ka agad ba? Yun yung grabe kong kaba, naramdaman ko talaga yung grabe kong kaba. Kasi nung habang may sakit siya, pero sige akong panalangin sa ating mahal na Panginoon. Bali, Sabado, pinakiramdaman ko siya nung gabi. Hindi ko na siya pinainom ng gamot kasi hindi natatanggal. Sige, nananalangin ako sa Panginoon, nagpupuyat ako sa kanya, nagbabantay. Kinukompress ko siya. Puri na ating mahal na Panginoon, nagbaba yung kanyang lagnat hanggang kahapon. Wala na siya, hindi na siya nilagnat, niliguan na namin siya. Kaya binabalik ko talaga ang walang papulit pa sa salamat sa ating mahal na Panginoon. Bilang karagdagan mga kapatid, handugan po siya ng awit. Sa lahat ng oras, sa
Praise the Lord. Ang Diyos, tuloy na napakabuti ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Sino po ang nais maghayag ng salita ng Panginoon? Maghayag ng kabutihan ng Panginoon? Praise the Lord. Awitan natin siya. Praise the Lord, hallelujah. Isang magandang umaga sa ating lahat, sa ating pastor, Pastor Romansino, Pastor Ernel, at sa lahat ng mga kapatiran. Isang magandang umaga, lahat ng maluwahating pagbati sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Pasalamat na po ako sa Panginoon sa araw-araw, sa trabaho. Even though kung tutusin, masyadong stress, no? Lalo na marami kang taong dinadala, tapos lalo na ngayon sa construction, full blast na kami, yung mga tauhan namin palaging absent. So busy doon, busy dito, tawagin mo yung tao, doon ka na muna, doon na naman sa kabila. So minsan naiirita sila sa akin. Pero sabi ko, hindi ko yung kasalanan, kasi kasalanan niya ng management. Maraming absent, pero walang mga warning sa mga tao, pag gusto lang. Parang lang ginagawa ng pasyalan yung trabaho. Sabi ko dapat may So doon ako nasi-stress. Pero salamat sa Panginoon na nag-comfort niya, sa kanyang comfort, nagpasipay sa aking pag-iisip na relax lang. So salamat ka lang, at yun nga, nakayanan din at natapos din yung ibang mga gawain. Kaya lang, talagang paspasan. So, salamat din at sa Panginoon, sa kahit na ulan, init, salamat na kahit na may kunting ubo, sipon, pero hindi talaga sabi na kagaya ng iba na kasama ko dyan na basta tawag ito, inuubo, basta inuubo talaga. Iba dyan, hindi na naliligo dahil may lagnat. Sabi ko, iligo, kulang lang yung ligo. Ina-joke ko na sila mga kapatid. So, ganun yung mga kasama ko dyan. So, salamat sa Panginoon sa buhay na binigay niya. Pamilya ko rin sa Iloilo. At salamat na tuloy pa rin sila doon. At saka, may naalala pala ako mga kapatid na nung nakaraang linggo pala, hindi ko nasabi, no? Nung punta ako sa sa tindahan, may isang lasing, sabi niya, pare, pira-pira sa akin, shot ka muna. Sabi, wala, okay lang pre, hindi ako uminom ngayon. Pumasok ako doon sa tindahan, namili ako doon ng mga groceries. Sabi niya, pre, hintayin kita dito sa labas. Pag tingin ko sa kanya, doon na sa labas, nagahintay sa isang bahay. So, pagtapos ko ng ang palista, utang mo yan. So, nakuha ko na yung aking grocery, naglakad ako. Inabangan talaga ako doon sa labas, sa bahay. Pre, halika mo na dito. Pagpasok ko, bakit pre, ano nangyari? Dito. Doon, nagkakilala kami mga kapatid na kababayan, isang lugar na pala kami sa Iloilo. So, Ilonggo din pala. So, doon, maraming sa akin, inom pre, kababayan pala tayo. Sabi ko, matagal ako hindi naka-inom pre kasi nabago na ako. Nasa Panginoon ako. Sige na, basta inom na. Kaya siyempre, alam mo, napakakulit talaga mga kapatid. Sabi ko, mga alas 7 na, uwi muna ako kay, magluluto na ako, wala akong kagutom na ako. Upo ka muna. Umupo ako. Nang umupo ako mga kapatid, hinawakan yung kamay ko, pinulsuhan ako. Ganito. Tapos yung mga, yung mga nakaraan ng tatay niya, doon yung member ng
yung sa nakabundok ba? Yung member daw siya. Tapos siya daw, nakaaway ng gobyerno. Sabi niya, siya ngayon daw, ex-marine. Doon. Grabe mga sa akin. Ganito ang tatay ko, ulit-ulit, ganito ang tatay ko, pre, ako naman, ex-marine ako, ganito, ganyan. Tapos, inom ka muna, pre. Sabi ko, huwag na siya. Habang hinawakan niya ko, pinupulsuhan ko, gina-counter ko din siya, hinawakan ko rin siya, in Jesus' name. In Jesus' name. Gina-review ko siya ba? Gina-review ko. Sabi ko, pre, uwi na ako. Yes, huwag muna tayo kay, grabe na baka kulit talaga ng lasing. So, patuloy pa rin akong review sa kanya. Sabi ko, Lord, kunin mo ang masamang espiritu sa kanya. In Jesus' name. Maya, sabi ko, pre, uwi na ako. Sige, pre. Tapos kumusta siya? High five siya sa akin. Pag high five siya sa akin, siya, gamay siya. Sabi ko, in Jesus' name. Okay, nag-high five. Pag high five yung gano'n, sabi ko, pre, uwi na ako. Okay, pray. Praise the Lord. Sabi sa akin. Sa alim na, parang natatawa ako sa kanya. Bakit nasabi niya, praise the Lord? So, napakaputi talaga ng Panginoon, mga kapatid. So, sa ganung mga bagay, huwag na tayo matakanta, mga kapatid, yung experience natin sa mga gabanong bagay, ng mga tao na minsan makulit, na minsan naiirita ka na. Sabi ko kasi gutom na ako magluto pa ako, alas 7. So almost 1 hour yung namin. Yung discussion doon. So kahapon, hinanap ko siya kung saan. Hindi ko rin siya nakita. Saan may follow-up ko. Hindi naman imposible. Isang kagaya ko dati na isa rin manginginom. Ganun na nga. So glory to God na bago ako. Minsan nga natutulog sa ambang kita. Experience ko yung mga kapatid. So, minsan, sabi ko talaga napakabuti ng Panginoon sa ating buhay. Dahil kung tuisin ko, hindi niya ako natagpuan ngayon, siguro ganun pa rin. Siguro magkasama kami ng taong yun. So, salamat sa Panginoon sa kanyang kapurihan. So, bilang maghandog awit ako, tagal ko na rin ito inaawit So, nakalimutan ko yung ibang lyrics. Praise the Lord because He lives. Praise the Lord. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, healing for me. He will die to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior's life. Because He lives, I can face tomorrow. All fear is gone, because I know we hold the future. Our life is worth living just because
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang mabuti ang Panginoon. So, sino po ang nais maghayag ng kabutihan ng Panginoon? Praise the Lord. Puri ng Panginoon. Magandang umaga sa ating Pastor Monsignor, sa ating preacher at sa ating mga kasama, mga kapatid, sa pananampalataya. Maraming salamat. Higit sa lahat sa pagbabati sa ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Lord sa kabutihan niya sa buhay ko, maging sa aking pamilya, paggabay niya sa duty sa gabi, at saka sa pag-iingat niya sa amin sa financial. Salamat sa Lord. Nagpapasalamat din kami sa walang paggabay sa mga pag-iingat ng Panginoon. Talagang napakabuti ng Panginoon. Pati sa negosyo ni Mrs. Kasi mga nakaraang araw ay muntik ng tawag niya ito, manakawag na tawag doon kasi binalak na tinanggang baklasin yung tindahan niya. So sa madaling salita, siyempre anak tayo ng Lord, nandun talaga yung paggabay niya. So hindi natuloy yung pagbabaklas. Kaya nung pagka-umaga, nag-action agad yung namin na prepare daw para hindi talagang matuluyan. Kaya nagpapasalamat kami. Yun, tuwing gabi, nadagdagan yung aking obligasyon sa duty ko. Kasi yung duty ko at saka yung negosyo ni Mrs. Magkano lang na lote sa area ko. Tapos titingin din ako sa kabila. So talagang double talaga yung aking nagpapasalamat ako dahil iningatan ng Panginoon. At saka kanina tumawag si parents ko na sa Borland sila. Kasi yung tatay ko nasa Makati, umuwi sila ng Borland. Pinapauwi na kami, gusto na kami pauwi. Bait kami umuwi dyan. So kasi daw yung bahay doon, dalawa na, yung hindi namin alam, nagpapagawa pala sila ng bahay sa Borland. May lupa kasi sila doon. Walang tao, sabi ko, dami nyo ng bahay. Mabahay na kayo sa Makati, may bahay pa kayo sa Borland. Sabi nito na lang kayo, yung bahay nyo, guray-guray. Dito sabi niya, okay na, titirahan nyo na lang. Sabi ko, saka na lang kung loobin ng Panginoon kung saan kami dalhin. Kasi, sabi ko kasi dito yung trabaho ko, dito rin yung ni Mrs. yung business, parang napakahirap mag-move. Lalo na sa bilang kapwa mananampalataya, tapos malipat kami doon, parang ko talaga. Saka dati na ako talaga doon, meron din mga Christian doon, pero iba talaga yung pagka ganito napakahirap talaga, biglang aalis sa isang, di ba? Kumbaga dito na tayo ginamit ng Panginoon talaga. Dito na lahat, kung pagpunta ko dito, nag-iisa lang ako, tapos halos lahat ng blessing ng Lord, ng pagpapalo ng Lord, dito ko na naranasan sa Moron. Tapos bigla kaming lilipat ng Amburan, parang ang hirap. Kaya sabi ko sa kanila,
Yung ibang mga kapatid ko na lang, sabi ko, sila na lang yung anuhan nyo, sabihan na kung gusto nila dyan sa Amberland. Ay ayaw nga kasi halos na mga trabaho nila nasa Manila din. Bali ako lang yung nasa Palawan. Tapos doon sa Amberland, gusto nila akong ilagay doon. Sabi ko, pag-pray natin kung anong kalaban ng Panginoon. Sabi ko kaya, yun, nag-aasaran sila. Sabi ko, pag-pray muna natin yan pa. Sabi ko, kung ano talagang kalaban ng Panginoon. Kaya, yun, yung mga birthday sa itong 8, kaya nandun sila ngayon. Kaya nagpapasalamat kami na, ayan nga, kahit kumbaga mapansin ko na andyan yung ano, yung sitwasyon namin. Pero mayroong bahay na nakalaan para sa amin, dalawa pa. Kaya lang parang hindi namin feel na magtira sa mga ano. Kung laki naman ng bahay nyo, kung parang titirahan naman ng multo yan. Laki naman. Ang hirap lisan. Sabi ko, kahit maliit lang, pero okay na, masaya na kami dito. So, kumbaga para sa atin, hindi naman tayo mananatilit, di ba? Sa lupa, hindi naman tayo tatagal dito ng 100 years. Kaya yun yung nasa mind ko. Hindi naman ako tatagal sa mundo. Kaya bakit kailangan ko pang tumira sa magandang bahay. Kung kontento na ako kung anong meron ako ngayon. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord dahil binigyan ako ng mabait na magulang, pamilya, ayos, bukod yun talaga yung blessing ng Lord, yung pagpapala niya ay talagang sobra. Talagang napakabait ng ating Diyos. Yung simula nang makilala ko siya, napakaraming blessing na aking nasaksihan. Sa lahat ng mga problema, nandiyan talaga yung Lord, hindi nagpapabaya. Salamat sa kabutihan ng Panginoon at aawitan ko yung ating Diyos na buhay. Mighty to save. Praise the Lord. Everyone needs compassion, but love that never fades. Let mercy follow me, and every need in forgiveness, the kindness of Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountain. My God is
Praise the Lord. Glory to God. Sino pa po nais maghayag ng kabutihan ng Panginoon? Amen. Kung wala na po, pansamantalang tapusin ko muna po ang ating testimony dahil meron naman pong another Sunday pa kung lulobin ng Panginoon. Ang panalangin po sa ating Pastor Ramon. God bless you, Sister Pia, sa pagdala ng testimony. Tayo po yung manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming po salamat, mga Panginoon, sa mga kapatiran na naghandog ng kami ng pasasalamat sa iyo, mga iti kalakasan namin. Hallelujah, habang po kami nag-aantay sa inyong pagbabalik. Maraming po salamat, mga Panginoon, sa iyong pag-ingat, paggabay sa boses sa amin, mga Panginoon, sa pagpapagaling ng mga karamdaman. Sa iyo po namin, tinataas ang lahat na ito, mga Panginoon. Praise God. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise God. At tayo po ay patuloy, mga minamahal. At tayo po ay dalako na sa pagbibigay ng mga kaloob. Purin pang Diyos. Hallelujah. Bago po tayo magbigay, mga minamahal, babasa po tayo ng banal na kasulatan dito sa aklat ng Malakias 3:10. Sabi po dito, sa 6, sabi po dito, mga minamahal ko, mga kapatid, sinasabi pa ng Panginoong makapangyarihan, ako ang Panginoon, ay hindi nagbabago, kaya nga kayo mga lahi ni Jacob ay hindi lubusang nalilipol. Tulad ng inyong mga ninuno. Hindi kayo sumusunod sa aking mga tuntunin, manumbalik kayo sa akin, ang Panginoong makapangyarihan, at babalik ako sa inyo. Pero tinatanong ninyo, paano kami manumbalik sa inyo? Magtatanong din ako sa inyo, maaari bang nakawan ng tao ang Diyos? Parang imposible. Pero ninanakawan ninyo ako. At tinatanong ninyo, paano namin kayo ninanakawan? Ninanakawan ninyo ako dahil hindi ninyo ibinibigay ang inyong mga ikapo at mga handog. Iyan ang dahilan kung bakit ko sinumpa ang buong bansa. Pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukin ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan. Dalhin ninyo ng buo ang iyong mga ikasambong bahagi sa templo
upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padadalahan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Hindi ko papayagang sirain ng piste ang inyong mga pananim, umalagas ang bunga ng inyong mga ubas. Praise God. At tatawagin kayong mapalad mapalad ng lahat ng bansa. Pagpalain po ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na kung paano po ang Diyos noon, ang Diyos natin ngayon ay siya pa rin Diyos, mga minamahal kong mga kapatid. Hindi po siya nagbabago. Kaya kung ang utos ng ating mahal na Panginoon noon, i-apply natin ngayon, tatalab po ito, mga minamahal kong mga kapatid. Hallelujah. Pero kung hindi po natin i-apply, hindi rin po tatalab sa ating buhay. Purihin po ating mahal na Panginoon. Ang pag-iingat po ng Diyos ay pangako niya sa kanyang mga anak na sumusunod sa bagay na ito, mga minamahal kong mga kapatid. Hallelujah. Kung ating isipin, napakaraming ang ilang Diyos. Mas marami pa sa tao, mga minamahal kong mga kapatid. Kaya kisap mata po sila pag sila ay tumulong sa kanyang mga anak. Hallelujah. Kaya napakapalad po natin sapagkat mayroon po tayong gwardiya na anghel. Yung may mga takot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung sumusunod sa kanyang mga utos. Hallelujah. Maging ang ating pananim, ano man ang ating hanap buhay, sa lupa man, sa dagat, negosyo, iingatan po ng Diyos, mga minamahal. Hindi po magkakaroon ng salot, hindi magkakaroon ng malaking problema pag sinusunod po natin ang bagay nito. Kumbaga, kasusyo po natin ang Diyos, mga minamahal ko mga kapatid. Purihin po ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Na ang ikasampung bahagi at handog ay huwag po natin kalimutan sapagkat ito po ay tungkulin natin bilang mananampalataya, mga minamahal ko mga kapatid. Purihin po ang Diyos na ang Diyos ay lagi nakatingin sa kanyang mga anak, ano man ang kanyang iniisip, ano man kanyang ginagawa. Ito po ay nakikita na ating pinakamahal na Panginoon. Kaya, lagi po tayong matakot sa Diyos, mga minamahal ko mga kapatid. Isipin natin na nandyan lagi ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya, yung isang sa bayan na mayroon takot sa Diyos ay mapayapa, hallelujah, malayo sa mga gulo at may problema man pero malulutas agad, mga minamahal ko mga kapatid. Kaya iba po ang may Diyos sa ating buhay, mga minamahal ko mga kapatid. Kaya lagi po natin kasama ang Diyos. Purihin po ang ating mga Panginoon. Kaya maraming po salamat sa salita ng Diyos na kung paano po patuloy po tayong pinalalahanan, na kung paano po tayo ay kanyang mga anak, mga minamahal ko mga kapatid. Napakahalaga na laging tayong susunod sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat may pangako ang Diyos. Habang dito tayo sa lupa, habang tayo nabubuhay, marami pong blessing ang ibibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Gamitin lang po natin sa mabuti. Sapagkat minsan hindi tayo binibigyan ng blessing sapagkat nakikita ng Diyos na mapapasama tayo, mga minamahal ko mga kapatid. Baka gamitin natin sa hindi maganda. Kaya kung kaya natin na i-handle ang blessing ng Diyos, ibibigay po natin pinakamahal na Panginoon. Purihin po ang Diyos na paano po ito ay nakakatulong sa ating kapwa, hindi po nakakasama, mga minamahal ko mga kapatid. Maraming pong salamat sa salita ng Diyos at binibigay ko po ang awit para sa mga kaloob sa aking Sister Sister Amanda, sa kanya po ang pagkakataon. Praise God.
God bless you, Sister Amanda, sa pagdala ng awiting makalangit para sa mga kaloob. At binibigyan po ang panalangin sa ating Brother Mark Hardin sa kanya po ang panalangin sa mga kaloob. Amen. Praise God, manalangin tayo lahat mga kapatid. O Jesus, minsan pa Panginoon, kami po ay nagpapasalamat muli sa mga kaloob at ikasampung bahagi, Panginoon. Lord, alam mo, O Diyos, kung saan nanggagaling, Panginoon, ang aming mga kinikita, income, Panginoon. Lord, patuloy mo ito i-bless, Panginoon. Kung ano man ang mga hanap buhay, O Diyos, ng iyong mga anak, sa dagat man, sa lupa, business, Panginoon, sa trabaho, ano man, O Diyos. Hallelujah, i-bless mo ito, Panginoon. Ganun din, Panginoon, sa mga offering, Panginoon. I-bless, Panginoon, hindi lamang sa blessing, bless mo rin kami, O Diyos, sa physical, hallelujah, sa spiritual, Panginoon. Hallelujah, ikaw po ang aming inaasahan, Panginoon, sa aming buhay. Wala po kami magagawa kung wala ka sa aming buhay, Panginoon. Purihin ka, Ama, sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng pagpuri pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. God bless you, Brother Mark Hardin, sa panalangin para sa mga kaloob. At tayo po'y darako na sa pinakamahalagang bagay, pagkikinig po ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Glory to Diyos. Handa na ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Praise God. At bago yun, tayo makarinig ng isang makalangit na awitin na binibigyan po sa ating mga kananayan sa kanila pong pagkakataon.